So, ibig sabihin, pagdating nyo dun sa apartment na yun, walang nag-asikaso sa inyo. Iniwan lang kami. Gutom na kayo, pagod na pagod kayo, antok na antok kayo, tapos wala pa kayong mahigaan. Hello everyone, it's Beauty One Journey here, and once again, welcome to my channel. And kasama ko ngayon ang aking dalawang sister. Okay, si... Hi, I'm Elgisa. And si... Hi, I'm Casey Desti. Casey. Okay, sila yung kasamahan ko dito sa Japan na welder. So, segment namin ngayon na vlog is getting to know. So, ibig sabihin, aalamin natin na kung paano sila nagsimula o kasama na rin ako syempre, paano kami nagsimula na maging isang welder dito sa Japan. So, kumbaga, storytelling siya kasi may isang subscriber na nagtatanong kung pwede daw namin ikwento yung buhay namin before sa Philippines, kung ano talaga yung trabaho namin, kung welder ba talaga kami, parang ganon. Hindi rin. So, welder dito, welder na. So ngayon, aalamin natin yung kwento nila. Kayong dalawa, sino gustong mauna? Jack and Poy? Chai, Shohu, Jack, and Poy. Okay. So, mag-uumpisa tayo kay LJ. So, ano yung pinaka-start mo, pinakasimula mo na naging isang welder ka? Yung pinakasimula talaga, yung pagkatapos kong mag-aral ng college, kaso hindi na pwede. Kaya nag-proceed ako para sa vocational. Tapos, nag-aral ako ng TESDA for 40 days. 40 days lang. 40 days? 40 days lang. Merong, 1 month and 10 days. 40 days. Tapos, yung TESDA na yung naghahanap ng company para sa pag-UGT namin. Tapos, diretso na yun. Tapos, nang dinala kami doon sa company na yun, sa Picmao, sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Tapos yun, doon ako nag-start mag-welding. OGT muna. Tapos natanggap kami sa company. Kaya yun, tuloy-tuloy. 3 years ako doon sa Picmao Shipyard. Doon ako nag-start talaga. Doon ako natuto mag-welding. Tapos tsaka ako nag-proceed sa Manila for Cavite. sa Cavite, sa EI. Doon ako pangalawang company ko. So, kumbaga, yung pinaka-stepping stone mo doon sa lugar ninyo sa Misamis Oriental. doon sa pinakalugar ninyo. Tapos, lumuwas ka ng Manila doon na sa EEI. EI na. Bago nag-apply sa agency. Okay. So, stop muna tayo doon. Tapos, dito tayo kay QC. Saan ka naman nag-start? Bali, nag-aral ako sa college. Natapos ko yung ng 3 years. Bali, ang major ko is welding and fabrication. Then, course siya sa sa isang university doon sa amin. Tapos, kapag natapos yun, ladderay siya for mechanical engineering. Kaso, hindi ko na pinagpatuloy. Ano ba yun? Parang may Vocational, pero 2 years? 3 years, 3 years. Kumbaga, pag natapos ko yung 3 years, pwede siya mag-ladderize sa mechanical engineering. Kumbaga, hindi lang ako nagdirekta ng engineering. Doon muna nag-start sa may parang siyang tech vocational na course. 3 years siya. Pero, mostly, ang niya is about welding. Iba-iba. May electrical, machining, machinist, tapos electronics, tapos kaming welding. Yun yung mga mga pwedeng kuning major. Yun yung major. Akin, major ko is welding and fabrication. Pero that time, na kinuha mo yun na course na yun, hindi pa pumasok sa isip mo na magagamit mo siya working abroad? Nasa isip ko na yun kasi kaya ako din kinuha yun. Kasi nung high school bago graduate, yung bago graduation, yung may magpupunta ng mga, ini-invite yung school for, parang seminar siya na, Kung anong gusto mong course. Oo, ganon. So, parang sa akin, na-invite ako nung isang, yung nagsalita doon, na welder siya, tapos babae din.
So, galing din siya sa Japan. Ay, hindi. Bali, dun lang din siya. Pero ano na siya ngayon? Teacher siya dun sa university. Naging teacher ko pa siya nung nag-college na ako. Kumbaga, parang siya yung naging ano sa akin na ay maganda mag-welder kasi parang malaki yung inaan niya akong sahod. Oo, gano'n. So, ibig sabihin, nung time na kinuha mo yung welding course na yun, talagang gusto mo nang mag-abroad. Parang gano'n. Okay. So ngayon, nung gaya niya, agad-agad niya nag-decide na mag-abroad siya, kaya kinuha niya yung course na yun. Pero si LJ, decided ka ba nung nag-aaral ka ng welding na mag-abroad ka agad? Wala sa isip ko gano'n. Wala sa isip niya. So, Kasi ano lang yun eh. intentional. Kasi hindi ko naman akalain na pag sa vocational, inaano ko na, ano sana yun eh, 2 course yun sana eh, yung, ang tawag na mag-HM, yung magluto-luto sana. HRM. HRM. Diba? HRM. Parang Vocational lang, ganon. ganon. Kaso, ano man, magpapalda man, mag-welder na lang, tapos yun, hindi ko pa, anong gagawin, ganon. Tapos hanggang sa nakita ko na, ganyan pala ang trabaho. Tapos naisip ko, pang lalaki, ganon. Pang lalaki mo yun, maano man yan. Mahirap. Mabigat, ganon. Aral ka ng welding. Kumbaga, naisip mo na magtrabaho sa Pilipinas na welder o abroad? Sa Hindi. Mindanao lang, yung naisip ko, doon na, parang, lalayo kaya ako nito. Parang, tinatry ko lang muna, tapos hindi ko naisip na, kakarating pala ako ng Japan. Hindi ko maka-abroad pala. At least, kumbaga, grinab mo lang yung opportunity na mag-aral ng ganito, pero hindi mo alam kung saan mo siya pwedeng gamitin, kung saan na, hanggang, well, may similarity tayo kasi ako, hindi ko rin alam, grinab ko lang din yung opportunity kasi, kumbaga scholar, nakakuha ako ng scholarship sa welding. Tapos yung pinaka-start ko naman talaga is, about sa Japan, ang pinaka-start ko talaga is may pumunta sa barangay, yung pumupunta sa barangay ng mga nagre-recruit. Ganon, may nagpunta sa barangay, nagpa-seminar, kesyo ganyan-ganyan, pupunta sa abroad, pero hindi sa welding. Electronics, sa gardening, mga ganon, yung inaano nila. Agriculture, pero hindi sa welding. So, nag-attend ako kasi ako, curious ako, pero ang nangyari, dumating sa point na talagang pinatawag pa ako sa police station for questioning. Pwede niyo alam yun, di ba? Mismong police station for questioning dahil doon sa seminar. Kumbaga, gusto nilang masigurado kung legal. Sinagot ko lang yung kung ano yung mga tanong nila. Yun yung pinaka-start ko, pero hindi siya about sa welding. So, since yun nga, sabi niya, nakapunta na siya ng Manila, which is EEI, yung second company mo. So, doon sa EEI, ano yung pinakatrabaho mo? Sa EEI naman, since welder ako sa yung pinanggalingan ko na na company, pagdating ko sa EEI, nung napagpasok ko doon, trend-test din ako, tapos pumasa ako, yun doon na simula, mag-welding din, tangke. Doon sa isang company ko, yung first company ko, doon, barko, shipyard. Doon sa lugar niyo. Tapos, nung sa EEI na, mga tangki ng gas, ganun, yung wini-welding ko. So, gaano ka katagal nagtrabaho sa EEI? Sa EEI is, lang ako doon, 7 months. Kasi, yung agency pa dito sa Japan. Paano mo nalaman? May nagsabi ba? Nakita ko sa Facebook. Yung page kasi may mga parang nagpo-post. May mga nag-share. Social media. Social media ko lang yun na So, nung nakita mo siya, sinerch mo siya, o ano? Ano yun? Yung kwento na yun eh. Yung sabi nila, yung mga kasama ko doon sa AI, sabi, mag-a-apply tayo, ganon. Tapos, sabi ko, sige, may a-applyan din ako. Saan ba yung lugar ninyo napupuntahan? Sabi nila, Makati daw. Kaya yun, sumama ako sa kanila. Hindi ko pala alam na yung agency na pupuntahan ko, yun din pala yung pupuntahan nila.
Kaya parang nagsabay na din kami pumunta. Kaya tapos yung isang kasama namin, yung kakilala nga ni Kuya John, yon doon ko na ano na, oh sige, maganda doon kasi nandun na, may senpai na doon, ganon. Doon ka na nag-start na mag-apply ng papunta dito sa Japan bilang isang welder. Oh. Pero hindi ko akalain yun na, try lang yun sa akin, pero hindi ko akalain na, yun na pala yung, na mapunta ako dito sa Japan. Ako ano lang, parang Try ko ano lang, parang okay, sige, try ko. Pag natanggap ako, okay. Pag hindi ako natanggap, okay lang din. Parang gano'n. Okay. So, ikaw, paano? Paano mo na-discover yung agency na pinanggalingan nyo? Parehas kayo, di ba? Sa akin naman, yung pinsan ko dito sa second cousin ko, nandito na siya sa Japan. Tapos yung girlfriend niya nandito na din sa Japan. Tapos, Powerful. Ay, tapos yung agency nung girlfriend niya is agency na, yun, ngayon, yung NHRFI. Ngayon, naghahanap daw yung NHRFI ng welder na babae. So, chinat ako ng pinsan ko, sabi niya, hoy, baka gusto mong itry to, naghahanap yung agency ng welder na babae. Sabi ko, saan baka ako yan? Pa-Japan daw, tapos sa Makati yung pinaka-office nila. So, ayun, try ko lang, kasi ko nun wala akong trabaho, tapos parang naisip ko anong edad na ako, tapos nandito pa rin ako, parang wala bang papuntahin pa yung yung buhay ko ba? Wala pa ako na-achieve sa sarili ko. So yun, kahit parang nag-try lang talaga, hindi ko rin expect na makakapasa, gano'n. Nag-try ko, nagpasa ako ng requirements hanggang sa, ayun, tinawagan kami for interview. Tapos testing mo na ba? trade test. Trade test. Interview, tapos trade test. Tapos ayun, hanggang sa nakapasa. Syempre, nag-apply na kayo, pumunta na kayo dun sa agency. So, nung pumunta ba kayo sa agency, dala nyo na yung mga requirements nyo agad o hindi nyo pa dala? Dala na namin. So, paano nyo nalaman kung ano yung mga requirements na kailangan yung dala? Through email, naman kami sa email, tapos sumagot naman sila sa amin. So, nag-email kayo sa agency, tapos nag-reply naman. Pero, hindi pa ganun kakompleto yung namin. Kumbaga, yung mga parang basic pa lang yung dala namin requirements. Pagdating namin doon, sa kanila na yung full requirements na kailangan namin ipasa. Kumbaga, yung parang mag-apply ka din sa company ng Pilipinas. Local, tapos dadalhin mo lang yung mga SS, gano'n. Tapos, pinaka-basic. yung mga in situ, gano'n, yung mga basic requirements. Tapos, nung nakapasa na kami, na doon, kaya sinabi nila ulit na ganito yung kailangan pa, ganito. Maraming kailangan na requirements. Yun. Saka lang kami, saka nung nakapasa na kami noon, yung talagang mag-start yung pinaka, na talaga yung requirements nung nakapasa na. So, nung pagpasa nyo ng requirements, so gaano kayo katagal naghintay for interview? Siguro mga months lang. Mga 2 months siguro. Ganun. Tapos tinawagan na kayo for interview. Sabay ba kayo ng araw na interview? Sabay tayo man. Yun pa lang yung nag-apply kami. Marami kayo? Yung talaga, yung pinuntahan pa namin. Tapos di ba, 3 kami pumunta nun. Tapos, merong tinawagan sa amin, 2. Sali ako doon. Tapos yung isang kasama ko, yun yung unang sabi niya sa akin, mag-medical na ako. Tapos, mga 5 days, ako na naman. Tapos, doon kami nagkita. So, nung tinawagan kayo, pinapunta kayo lahat sa agency, ang una is mag-medical. First medical. Pag hindi ka nakapasa doon sa first medical, ibig sabihin, hindi ka Trade test at interview. Okay. Ibig sabihin, pakapasa mo ng requirements. So, after mo magpasa ng requirements, mag-undergo ka ng first medical. Pag hindi ka nakapasa doon sa first medical, hindi ka isasalang sa interview at hindi ka din makakapag-trade test. Kung makasali ka sa trade test, kung hindi ka makapasa doon, hindi ka kasali sa interview. Kasi nung nag-interview kami, nung nag-trade test kami, 6 kami. Tapos,
yung nakapasa is 4 lang. Which is, Straight test. kaming dalawa, tas yung dalawa din na ano. Nung yung sa pre-medical, lahat kayo nakapasa. Hindi rin. Meron din kasi may sumabray sa hearing, sa mata. Kaya So, hindi sila ilan na lang kayo nung anim na lang kami anim na lang. So, yung anim na yun, pasado sa medical. Tapos yung anim na yun, yun yung nag-trade test. Then, after nung trade test, ang nakapasa ay 4. lang po. Wow, grabing steps, no? Siguro, nagtataka kayo guys, kasi hindi ko na-experience yon in my case. Iba kasi yung case ko sa case nila. Kasi ako, kami ni Ann, yung batch ko, hindi kami dumaan doon sa case na yon. Yung may trade test, wala kami trade test. Diretso kayo. Diretso kami kasi, nangyari kami is trial and error ng company. Oo. Kasi sila yung unang batch ng babae. Oo, kami yung unang batch ng babae. So, kumbaga, trial and error lang nila kung okay ba yung babae na welder o hindi. So, kaya, wala kaming trade test. Interview lang. After interview, nung nagpili lang sila ng dalawa, go. Tapos na. Aral na kami, ganun. So, yung sa inyo pala, ang daming process. Parang pinili talaga. Okay. Tapos, So, nung nakapasa na kayo nung trade test, interview. next na? Interview na. Interview. Nandyan na sila sa CHO. Kasama na sila. Yun na. Kasama na yung employer. So, nung pagkatapos ng interview, nalaman niyo ba agad na pasado kayo? Hindi. Hindi. Ay, bago Hindi pa. interview? Oo. Ano na kami, pauwi na kami. Hindi sinabi talaga doon sa Sa mismo. Chinat lang sa amin. Tinext kami, Nakauwi na kayo. nasa biyahe kami, Biyahe. pauwi ng kanya-kanyang bahay. Pero within that day. Yeah. Wow, amazing. Kasi kami, it takes days, weeks, ganun. Ang bilis, no? So, anong pakiramdam nung nalaman niyo na? Hindi makapaniwala. Hindi kasi, Papa, ang paalam ko lang di sana, try ko lang to. Tapos, ako talaga, hindi nila alam ng parents ko na ganon yung sitwasyon. Nag-apply ka? Hindi nila alam. Kasi, wala lang sa akin. Surprise. Parang ano lang yun. Tapos, nalaman lang nila, sabi ko na, mag-aaral ka na. Nung mag-aaral ka na ng ng Nihongo. Kaya, nagulat sila. Ganun. Tapos sinabi ko din kay Papa. Sinabi niyo agad, nung nalaman niyo na nakapasa kayo sa interview. Sinabi kay, nung nalaman na, uy, nakapasa ako. Yun, sinabi ko sa kanila, nakapasa ako ma, for Japan. Nila. Tapos siyempre, natuwa. Lalo na si Papa. Tuwang-tuwa. Ganun din sa'yo. Kaso, kinakabahan din kasi malayo. Ano naman yung feel sa'yo? Hindi. Masaya na malungkot. Masaya naman ako. Bakit? Kasi tatato na lang kami sa bahay ng mama ko sa kanyang kapatid ko sa ako na lang eh. Kumbaga, kung matutuloy talaga ako na matuloy ng Japan, maiwan silang dalawa na lang doon. Kaya, kahit mas, sa kalooban ng mama ko na payagan ako, wala naman magagawa kasi nasabihan din siya ng ibang mga friends niya na okay lang yan. Kasi for future naman niya yan eh. Diba? Kung mawala man tayo, at least makapag siya sa sarili niya, meron siya mapupundar. Actually, talaga yun eh, Filipino culture, yung ganung, yung mindset na pag yung anak mo magtatrabaho sa malayo, minsan talaga, yung mga magulang is ayaw kang payagan, di ba? Kahit nasa hustong edad ka na. Ganun. Kaya nga minsan, mga anak nila may apo na nandun pa rin sa bahay nila. Diba? Ganun yung kultura natin eh. So, okay, ngayon, nakapasa na kayo. Kailan kayo nagsimula mag-aaral? So, yung pag-aaral po ng Japanese, required po yun sa mga pasado. Sa mga i-deploy na trainee. So, nag-start kayo. November 18, 2009. How long? Hanggang January 40 days. Kamusta naman yung pag-aaral ninyo? Dugong ilong. Sa una, syempre, mahirap kasi zero knowledge talaga eh. Pero, Talagang zero. Ang daming kakabisahin. ang dami. Amerikana katakana, alphabet nila. Alphabet. Tapos yung mga, mahirap siya pero kailangan tiyagain. Kasi para sa'yo din, required din. Ang tanong, kung sakali ba na hindi ka natutong mag-Nihongo, makakaalis ka pa rin ba papuntang Japan?
Yun yung tanong. Yun yung tanong. Kasi may Kasi, final, ano kami, yung Yung ano, kaywa. kaywa. Parang, hindi namin sure Interviewin kung ka kung Pero usually sinasabi ng sensei, ano, parang usually sinasabi ng sensei, pag hindi nyo naipasa yung exam, hindi kayo makakaalis. Diba, laging ganon. Kaya talagang bisahin mo talaga yung mga binibigay nilang mga vocabs. anuhin mo talaga, kailangan Mag-aral. bigyan mo talaga ng ano kasi siyempre sabihin mo, wala, nandito na ako, tas hindi pala ako makapasa. Yung ganon. Kailangan, parang masasayang yung lahat ng... Pa pala. Siyempre, nag-aaral na kayo. So, paano yung mga trabaho? Yun. Sa trabaho ninyo sa Pilipinas? Ako, Did you resign o continuous pa rin yung pagtatrabaho ninyo? ako for 1 month, yun, di ba 40 days? Oh. Nag-resign talaga ako. Nag-resign ka. Nag-resign talaga. So, No work. Wala na talaga siyang work that time. So, okay lang sa kanya. Pero yung sa'yo, diba, medyo mag-iisip ka kailangan ko ba talaga, kailangan ko ba talagang mag-resign? Makakaalis ba talaga ako? Kung mag-resign ako, paano kung hindi ako makaalis? Yung anxiety na gano'n, na saan ako kukuha ng panggastos, yung pang-araw-araw ko? Dahil everyday yung study, di ba? 8 to 5. Monday to Friday. So, yung gastos niya gano'n. So, nag-stay pa ba kayo doon sa sa Makati? Nag-ano, boarding house. Ako, siyempre, wala mo na akong ibang kamag-anak sa Manila. Tapos, kung saan ako nag boarding house, doon, binabayaran ko pa rin buwan-buwan yung para lang pagbalik ko, meron pa akong babalikan sa isang buwan, kalahati ng pag-aaral. Cavite. Kasi, Makati ako, tapos nag-boarding house din kami sa Makati, tapos nag-boarding house din ako sa Cavite, kasi pag uwi ko, meron din ako mauwian. Kasi hindi kaya kung magko-commute ka everyday, kasi yung oras ng pag-aaral, tapos minsan nag-extend pa depende sa sensei mo. Tapos traffic pa. Yun yung pinakamatagal. Tagal, uwi nga kami, karating kami, alas 10 na ng gabi. Gabi. Ako, alas 11. Yun. Grabing sakripisyo talaga kasi pero nandun ka na sa moment na yun na nag-aaral ka na lahat, pero yung isip mo pa rin talagang tuloy ba talaga to, 'di ba? May ganung isip na talagang sure ba talaga to? Grabe na yung gastos ko. Mga magkano yung nagastos ninyo during the process of yung mula sa pag-a-apply? Siguro kulang-kulang 100. Hayo? sa'yo? Hindi ko masuma. Ano lang, parang estimated. Ganun, di ba? Siyempre lahat, pamasahe, kung anuhin ko lahat. Kasi yung time nyo, medyo mataas na yun kasi 100 plus na talaga yun kasi year 2000, ano ba yun? 2000. 2019 to 2020. O ganon. 2020. Ako is 2015 na ako nakaalis, so 2014 ako nagpa-process ng papers, nasa 50 plus. 50 to 60,000 ang nagastos ko during that time. I resigned also. Hindi ko alam kasi si mama yung nag-provide sa akin. May financer. Pero Ikaw, utang din. Ako, hindi. Utang din. Utang din. Kay ate, shout out kay ate. Siya may financer siya. Shoutout sa nanay ko. May financer din ako. Sarili ko. Kasi yun nga, may trabaho ako before. Yung ipon ko, yung savings ko, lahat doon napunta sa pag-apply ko. Kaya during that time, yung anxiety ko na, wala na, ubos na yung ipon ko. Pag hindi ako makaalis, back to zero. Pero at least, wala akong iniwan ng utang sa Pilipinas. Pero mostly sa mga nag-a-apply is maraming naiiwan na utang, di ba? So, nandun na kayo, nag-aral na kayo. Then, after ninyong mag-aral, nakaalis ba kayo agad? Kasi dumating yung time ng pandemic. Narangan kami ng pandemic. So, Nag-lockdown. struggle pa din. 2 years yun. 2 years hinintay namin. So, pagkatapos mo mag-apply, mag-aral ng 1 buwan at mahigit. So, na-stop. Parang bumagsak. Parang, Kasi, eto na. Biglang kasi, laki na nagastos mo. Tapos, di ka na makabalik sa company. Di ka maka-apply agad. Kasi, di ba? Kasi bawal Kaya, mahirap. naging struggle nila is pandemic. Pandemic. So, that is 2 years. 2 years din.
Grabe, did you imagine that? 2 years delay sila bago sila nakapunta dito sa Japan. So, doon sa 2 years na yon, did you decide na i-give up na yung application ninyo or nag-apply kayo sa iba? Ano yung ginawa ninyo during that delay, 2 years? Ako, nung nangyari yon yung pandemic na, umaasa pa rin ako. Tapos naghintay pa rin ako. Doon pa rin ako sa Cavite. Naghintay pa rin ako doon. Kaso, nung talaga na wala na talaga ang pagkukunan. Kasi siyempre, palagi lang akong binibigyan ng pera. Wala namang ginagawa. Wala din akong mabigay. Di ba ako lang palagi binibigyan. Tapos yun, naisip ko, umuwi muna sa amin. Tapos nang umuwi ako doon muna ako nagstay sa bahay. Yun, doon ako palipas ng buwan, tapos naghintay pa rin ako kailan ba ito tawag. So, hindi ka nag-apply sa locally? Mag-a-apply sana ako, kaso naisip ko din, halimbawa, pag mag-apply ako, tawagan Biglang ako, tumawag. Ganon yung ano namin. Kaya, So, ganun din yung Hindi. nangyari sa'yo. Kumbaga, nag-apply ka lang din. Kasi monthly naman, yung agency. ano man sila, Lagi update. silang nag-update na. Ganito, nangangamusta sila kung ano. Kung kumusta ba daw kami, gano'n. Pero- Mag-ingat daw kami palagi, gano'n. Baga, syempre, yung Kaya, hope namin na, ay, baka next month, okay na, Oo. makalis na. Kaso, Kaya, Yun yung ano kailangan mo, nandun ka na sa moment na palubog ka na, pero pag may nagsasabi sa'yo na, buwan-buwan. okay, sige, kaya ko pa, parang ganun, no? So, nakayanan nila yun ng 2 taon, yung ganun. So, after noon, year, Ano pa yun? Sa akin mga 7 months lang siguro din ako dun sa amin. Tapos, yun na. Tinawagan ako uli ng EI kung may ginagawa ba ako. buti siya tinawagan. Tapos, yung local, ano mo, yung local company, Kaya tinawagan nakabalik uli siya. ako. Tapos, naisip ko, sige, babalik din ako kasi Manila na din yan. Kasi pagtatawagan ako ng agency, malapit na. Kaya yun, nagtrabaho ako uli sa EI ng 1 taon. Isang taon. Naka-1 taon ako bago ako Okay. tinawagan uli ng nung pag-process ng ng papel sa Pero tinawagan siya. kami na asan ka ngayon? Mag-ano na tayo kasi ganito ganyan pwede na. Yun, isang taon din ako nagtrabaho noon bago naghintay doon sa sa agency na tawag. Pero meron pa yung ko sa ko na pre Oo. Nag-ano niya sabi sa ko akin. sa kanya pre Pre, tuloy pa ba? Itutuloy ko pa Apply ba lang kaya ako mag-apply sa sa iba? iba. Nag-ano siya Kasi- nag-apply sa iba. Kunin niya. na yun. Kunin ko kaya yung ganun. Passport niya. Kunin niya yung mga papeles Ako niya. kaya yun. Tapos sabi niya, wag. Sabi ko, wag, paano ako? Ako lang mag-isa. Eh, di maghihintay na naman ako ng Kasama. kasabay. Kasabay. Kasi di ba Tapos yun. partner kami. Tapos Kaya yun, nag-update na naman ng 1 buwan. O kamusta kayo? Sige, hindi ko lang kukunin yung passport ko. May, nag-chat na sa amin. Meron na kaming ticket. Kompleto na, may visa na. At least, no, kumbaga nagbunga yung paghihintay nyo ng ganun katagal. Kasi kung sa iba, no, lalo na, yun yung kagandahan minsan sa nag-a-apply ng single. Sa totoo lang. Kasi kung may pamilya ka, tapos maghihintay ka ng 2 taon na ganon, kahit naman sino, kahit siguro ako, i-give up ko yun. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho. Kasi may kailangan akong pakainin Kasi sila, okay lang. Kasi merong nagsusupport sa kanila. So, maraming salamat doon sa nagsuporta. Kasi, yun nga, nakayanan nila yung 2 years na yon because doon sa support ng family. Pero kung talagang ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo, I think susuko ka. Oo. So, ngayon, andun na kayo. Paalis na kayo. O sabihin natin, nandito na kayo sa Japan, nakapunta na kayo dito sa Japan. So, ano yung first impression nyo nung paglapag ninyo dito sa Japan? Init. Kasi summer. Yun? June 9. June 9. Nakarating kami dito, June 9. Tapos ang init. sobrang init. So, Sobrang init. compared sa Philippines na init and init dito sa Japan, Triple dito. Dito sa Japan, nanonood ang buto. Sagos. So, nandito na kayo, ano yung pagdating ninyo, na-amaze ba kayo? Naninibago. panibagong mga View. nakikita yun na mukha, di ba? So,
Pagdating ninyo dito, dumiretso ba kayo sa company? Hindi. Nag-aral Yun. kami ng 1 month. Yun yung namin. Nangyak na kami. Ah, Kasi, unang day Bakit? Ano one nangyari? first day. First Dinulo kami ng ng kumyay. kumyay. Ni Kobayashi Tapos, Sang. Tapos nung pagsundo sa amin, doon kami dinala sa bahay ng mga lalaki kasi maraming mga lalaki namin, 4. Oo, doon sa pag-aaralan nyo? Hindi Hindi pa, pa. sa dorm. Apartment na lang. Apartment. Doon nagpaliwanag Doon si nagpaliwanag, Kobayashi ito Sang gagawin, na ganyan. about sa Tapos, yun na. Hinatid na kaming dalawa doon. Mm. Nilapag kami. Ang paliwanag sa amin, 4 lang kami sa 4 dorm. lang kami sa isang bahay. Mm. 4. Okay. Nung pagpasok namin, doon kami nilapag sa kwarto na May- 4 lang May sila. 4 na pala kaming madadatnan. Pang-anim kami. Okay, kasama kayo. Kasama kami. Pagdating namin doon, Chris, saan tayo hihiga? Kasi nasakop na yung higaan. Yun yung pinakaano namin. Tapos wala hindi pang pa maintindihan, kain. kay Cambodian. Ah, tambo dyan yung mga kasama mo sa apartment. Tapos siyempre gabi yun. Di wala pa kaming kain. Ano pa kaming kain? Doon kami sa labas. Sa airport pa. Doon kami sa labas. Yung mga nasa baba na mga Nagpasalamat din kami kasi yung mga nandun sa baba, boys, taga Apartment. Cebu, mga shout Pilipino. out. Kaya it's a Doon kami. TV. It's a TV. It's a TV dyan. Tapos doon, pinakain nila kami. Tapos yung, ay, dito kayo sisi. So, ibig sabihin, pagdating nyo dun sa apartment na yun, walang nag-asikaso sa inyo. Iniwan lang kami. Dinalagay lang yung bagahe namin. Tapos hindi namin alam na, 4 pala tayo. Anim pala tayo, kami. sabi, 4 lang na. Tapos yun, sabi, tapos gawin natin na tayo ibang matanong. Tapos wala pa kaming connect sa wifi. Kaya di kami makakontak kasi syempre nag-aalala yung mga pamilya namin kung nakarating na ba kami. Kung ano. Gutom na kayo, pagod kayo, antok na antok kayo, tapos wala pa kayong mahigaan. Ay, grabe. Naiyak na talaga kami dun sa may labas, sa may hagdanan. hagdanan. Pre, Buti, nalapitan kami. Nilapitan kami ng Ng mga Pilipino. Yun talaga. Pilipino. Yun naman ang kagandahan talaga sa mga Pilipino kapag may nakikitang kapwa Pilipino, tutulong at tutulong. So, how long did you stay doon saan din? Osaka? Osaka. Hirano. Harana Ward. Kasi kami, Kyoto, dati kami, yung mga trainee dati sa Kyoto, nag-aaral. Yung mga bago na ngayon is Osaka na. So, how long? 1 month din. 1 month 1 din. month. Okay. Tapos, ano naman yung pinag-aralan niyo dun? Yung parang refresh lang yung pinag-aralan sa namin Pinas. Pero yung teacher niyo is? Nihongo. Ay, Nihonjin. Nihonjin. So, bawal naman? Bawal na mag-English na Tagalog. Nosebleed na. Nosebleed na kasi, syempre, wala ka nang magagawa. Hindi na yun mag-i-English at magtatagalog kasi hindi sila marunong, no? Natapos nyo na yung isang buwan ng pag-aaral nyo. Tapos, ano yung naging next step nyo? Punta na sa company. Kinuha na Nagtrabaho kami. Kinuha na Na kami. employer. So, ano yung pakiramdam na, okay, ito na, ito the moment of Start na, mag-start na magtrabaho. Ano yung pakiramdam? Excited. Na kinakabahan. Kinakabahan. Kasi, ang mostly namin na naging trabaho sa Pilipinas is welding na stick. Smaw. Pero pagdating namin dito, MIG. MIG at Ipkaw. ikaw pala All around, ang no? gagawin. All around pala. Tapos Tapos, ano ka din, mag-buo ka din. Paano? Wala kaming knowledge sa ng pagbabasa ng plano. Eh di, Medyo mahirap. mahirap. Hindi medyo, mahirap talaga. Mahirap talaga. So, yun na, first day na ng work ninyo. So, ano yung experience nyo ng first day? First day, pinaka-first day talaga ng First work day, ng trabaho. pinag-testing muna kaming mag-MIG doon. Kasi, Testing sabi muna sa namin, hindi pa kami nakapag-try ng ganyan. Wala pa Nag-try man sa experience. Pinas, pero isang ganun lang. Kasi yun, May training, kumbaga, training, half day? Half day na nagpa-training Galing lang. talagang Pilipino, di ba? Half day training. day nag- Half day training training. lang. Trabaho Yun, na. Sinabak na kami sa trabaho. Bakbakan na. Pinagkatiwalaan na kami na maggawa ng pinit up ng mga senpai namin. Tapos pinahinang na sa amin. Siyempre, kung may first day na trabaho, paano naman yung first na sahod? First na sahod, fly high, butterfly.
Ganun, no? So, ibig sabihin, ubos agad? Hindi naman. Nagtira naman kami para sa gastos namin dito, pang allowance na susunod pang isang buwan. Tapos yung iba, Ano sa, ang tag nun? Kasi pambawas. Unti-unti sa utang. Ganun talaga, no? Hindi may iwasan talaga yung magkakaroon ka ng utang pag mag-a-apply ka abroad. So, ayun na, yung first day nila, nalagpasan nila, tapos yung unang sahod nila, natanggap na nila. So, ngayon, gaano na kayo katagal dito sa Japan? Magdadalawang taon na kami sa Congratulations! So, isang taon na kalahati na kami. Kasurvive. Di ba, sobrang dali Mabilis lang lang. yung 3 taon mo. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain. Wala pa rin maraming ipon. Oo nga. My gosh. Matatapos na yung Matatapos kontrata. na, wala palang ipon. Marami naman. Resibo. Meron. Diba? Puro resibo pala. Pero totoo talaga yun. Hindi may iwasan yun. Meron nga talagang mga umuuwi. Lagi yung sinikwento ni Sir Danny. Pag umuuwi, minsan nangihingi pa sa kanya ng pamasahe. Pero depende naman sa daw yun. Ganun talaga. Totoo Meron talaga daw. yun. Sabi nga niya. Kasi, Kahit pamasahe, wala. meron ako kakilala. Wala. Grabe, dati hindi ako makapaniwala sa mga ganun. Ano nangyari? Sana punta. Di ba? May ganun. Pero syempre, mahirap na magsalita kasi hindi natin alam Kung ano yung ano yung nangyari. situation nila. Oo. Kung ano yung totoong nangyari sa kanila. So, ayun na. Happy ba ang life? Happy naman. Happy Medyo. naman. Okay naman. Kasi nasabi nga sa kanta, tawanan mo ang iyong problema. Wow! Yung good moment. Okay naman. Kung aanin naman, kung dito ka nakatira, mabubuhay ka naman. Pero kasi ngayon, sa baba din ng palitan, parang yung pinagtatrabawan namin sa sinasahod namin, hindi siya worth it na ipapadala kasi baba. Mababa Baba Kasi yung palitan ngayon. 0.38 na lang. Ngayon kasi guys, yung visa nila is trainee. Trainee visa sila ngayon, silang dalawa. Kasi yung visa ko is iba. So ngayon, trainee visa sila, malapit na matapos yung contract nila, yung first 3 years na contract nila. So, ang tanong is, magpapatuloy pa ba o hindi? Magpapatuloy pa ako kasi wala pa akong ipon. Titingnan. Tingnan. So, kung makapasa sa makapasa sa exam. Yes. Siyempre, nga, nandun is- pa rin nandun pa nakasalalay din yung kung hindi makakapasa, pero sana, siyempre, pasado. Pasada sana. Pasado. Manalig ka, maniwala ka. So, yun na yung experience nila dito sa Japan, kung ano yung mga pinagdaanan nila sa buhay. Any words na pwede nyong ibigay doon sa sa mga viewers nyo na Mag-apply. yes, na gusto. Kasi maraming nagtatanong talaga, especially sa mga babae. Mahirap ba talaga maging isang welder dito sa Japan o hindi? Hindi naman. Para Sa amin, hindi, sa amin. hindi kami nahihirapan. Parang naano na namin Kasi na ganyan trabaho na yung trabaho namin sa namin. Pinas. Pero siguro kung iba yung pinagkaabalan mo tapos bigla kang Hindi napasok sasabog sa ng dyan ka welding. talaga, Parang mahihirapan wala ka kang talaga. knowledge for Oo. welding. Mahirapan Mahirapan talaga. ka talaga. Oo. Kasi magpapatunay nun ako. Oo, kasi honestly, kami ni Ann, kasi wala, yun nga, di ba, gaya ng sinabi ko kanina, trial and error kami. Wala kami parehas experience sa site sa Pilipinas actual. So, ang pinaka-experience namin is mag-aral sa TESDA. So, yun lang yung experience. Yung pagdating namin dito sa Japan, umiyak talaga kami dalawa. Wow. Sabi namin, ba't tayo nandito dalawa? Totoo yun. Yung yung mga first week namin, bakit kaya ito yung pinili natin dalawa? Naluluha-luha kami. Yung hirap ba? Kasi, as in, from scratch, hindi kami marunong. At least kami kasi marunong. Oo, ngayon. kasi kayo may Yun experience talaga na kayo sa experience. Pilipinas. As in, no knowledge at all. Kung paano yung mga technique, yung mga ganyan. Hindi naman tinuturo yun sa test. Mag-grinding, ganun. Oo, as Paano in, yung tama, sobra talaga. Tapos yung syempre, ang advantage lang sa akin kasi marunong ako sa plano. So, yun yung naging unang hawak ko
nakakapagbasa ako agad ng plano. Pero pagdating doon sa actual mismo, yung lakas ba? Siyempre, iba yung lakas ng lalaki sa lakas ng babae. So, siyempre, magbubuhat ka. Yun yung pinakaayaw ko eh. Kasi dito, pero after nun, di ba, pag lagi mo na siyang ginagawa, Kasi masanay oh, para ka nang naglalaro. Parang it's normal na Kung na nga everyday. lang magsasawa. Parang ayaw mo na pumasok. Oo, Pero kailangan sa eh. totoo lang guys, talagang gano'n na yung mangyayari. Parang, wala na, para na kayo naglalaro. Yun lang yun. So, may pinakagusto ba kayo sabihin sa kanila na, you know, kung gusto, yung mga gusto mag-apply dito. Sa mga nag-a-apply, lalo na halimbawa babae or lalaki man, ano lang, maniwala lang. Tiwala lang talaga. Tsaka, tiyaga. Kaya, para makuha mo yung makuha nyo yung gusto nyo. Yes, yung goal. Kasi kung may goal ka talaga, gugustuhin mo. Did you imagine that? 2 years silang nag-antay and still, di ba, hindi nila give up yun. Nandito sila ngayon. Laban, habang humihinga pa. So, that's it. Siguro, hanggang dito na lang. So, Sa susunod, hanggang kita ulit tayo sa susunod na Sa susunod na videos. yes, marami pang topic na pwede namin i-tackle na gusto namin i-share sa inyo. One of the topic na, yun pala guys, no, if you have something na gustong malaman tungkol sa amin, suggestion, any suggestion Comment that, down below. yes, meron na. Yes, you can comment down below kung ano yung mga gusto ninyo na, any questions na gusto niyo malaman about pagtatrabaho dito sa Japan as a welder or kung ano yung buhay dito sa Japan. You can just comment below and, maghahanap kami ng oras para matackle. Okay, may sound effect. So, maghahanap kami ng oras para matackle yung kung ano man yung segment na yun. Okay, siguro hanggang dito na lang. Tatapusin natin yung video. Ganito po pala yung paramdam ng mga hotdog sa freezer. Nag-ending tayo. Yes, once again, thank you so much everyone. This is Cutie Van Journey and thank you for watching our video. Guys, nilalamig na kami. Guys, don't forget to like, share, and subscribe. Please leave a comment below. Please leave a comment below if you want something na gusto nyong i-discuss about life here in Japan, about work here in Japan. And, tinginig na po kami sa lamig. Grabe, ano kaya? Kain mo ng ice cream. Pero nakain pa siya ng ice cream, di ba? Bye, 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 bye! Do your best. See you on the next one. Bye!